Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 1.3 billion pesos na cash aid para sa rebel returnees na kulimbat ng MILF commanders. Umano'y cyanide fishing ng China sa Scarborough Shoal, sasampahan ng kaso ni PBBM. Philippine at US Air Forces nagsanib puwersa sa joint patrol sa West Philippine Sea. Bilang ng mga residenteng isinugod sa ospital dahil sa umano'y food poisoning, hindi bababa sa 100. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaratangan ng commanders ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na kumukuha sila umano ng 50% cut mula sa 100,000 pesos cash grant na ibinibigay sa mga sumukong rebelde. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, ibinunyag sa kanila ito sa isang meeting ng ilang former MILF fighters. Dumalo rin sa pagpupulong si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Nireport ni Galvez kamakailan na 26,132 MILF combatants at 4,625 weapons ang naisuko sa gobyerno bilang parte ng peace agreement na nilagdaan noong March 2014. Dagdag ni Estrada, maaaring aabot sa 1.3 billion pesos ang hindi mapupunta sa mismong rebel returnees kundi sa mga commander. Tinanong rin ng senador ang head of the MILF's Peace Implementing Panel Secretariat na si Muhajirin Ali tungkol sa mga alegasyon. Sagot naman ni Ali, kasalukuyan nilang vinavalidate kung totoo ang mga paratang. Kanya ring idiniin na klaro sa decommissioning na lahat ng weapons na ide-decommission ay organizationally owned kaya't hindi pwedeng pakialaman ng mga ito ng mga commander. Handa raw magsampa ng kaso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa China hinggil sa umano'y cyanide fishing sa Scarborough Shoal. Ayon sa presidente, maghahain ng kaso ang Pilipinas kung mapapatunayang gumagamit ang mga mangingisdang Chino ng cyanide o malakas na uri ng lason para mangisda sa katubigan ng Baho de Masinloc. Una nang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na tila intentional na sinisira ng China ang Baho de Masinloc dahil sa paggamit nito ng cyanide upang mapigilan ang mga Pilipino na makapangisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Kaugnay nito, paiimbestigahan na ng National Security Council ang ulat ng BFAR kaugnay dito. Nagsagawa ang Philippine Air Force at ang United States Pacific Air Force ng isang joint patrol sa himpapawid ng West Philippine Sea kahapon bilang parte ng 3rd Maritime Cooperative Activity o MCA. Sa statement na inilabas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ngayong araw, 3 FA-50s ng Pilipinas ang sinamahan ng isang B-52H bomber aircraft ng US mula kanluran ng Ilocos Sur hanggang Mindoro Strait. Dagdag ng AFP, ipinapakita sa aktibidad na ito ang commitment ng dalawang armed forces para palakasin ang kanilang kooperasyon para sa pagpapalaganap ng regional peace and security sa Indo-Pacific. Ipinasuspinde ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang hot food truck operation sa buong probinsya kasunod ng umano'y food poisoning incident sa bayan ng Esperanza kahapon. Hindi bababa sa 100 katao ang isinugod sa Esperanza Medicare Community Hospital kagabi matapos makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae mula sa kinaing food packs na galing sa Philippine Red Cross. Ayon sa Provincial Health Officer ng Agusan del Sur na si Dr. Jackie Mamville, karamihan sa mga nabiktima ay mga residente ng barangay Tandang Sora na agad idinala sa nasabing ospital dakong alas 6 ng gabi nitong Lunes. Samantala, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad at inaalamang sanhi ng insidente. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.